Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Ito yung nangyayari kahapon na video. Courtesy ito ng Pentagon. Ang video na ito ay yung pagsabog ng isang napakalaking underground tunnel sa Isfahan na binomba ng Amerika kahapon. Hinulugan ng bunker buster na merong bigat na 250 pounds. Ang bigat ng bunker buster na yun. Ang bunker buster pala ay ano pala yan eh, para siyang AI na bomba na hindi siya sasabog kung walang walang importanteng nakita. Meron siyang kamera at mikropono eh. Kontrolado siya ng mga tao doon sa sa labas. Kontrolado ng Amerika at nakikita kung saka na siya sasabog kung pagtingin nila, oy, narito na pala yung ito na yung opisina ni Kamini. O i-switch na nila yung pasabog, hindi pala yung ganyan yung klaseng bomba na pagtama, sabog ka agad. Parang intelligent bomb siya eh. Ito yung GBU or bunker penetrator bomb ng Amerika na pagagaling. Kaya ito, dobling sabog eh. Sumabog yung bunker buster and then later on, sumabog yung buong tunnel. Iba ka may mga naka-imbak doon ng mga missiles, kaya sumabog o mga munitions. Ang tunnel doon na yun, nandun din yung uranium na enrichment facility ng Iran. Ginagawa rin doon. Pero merong nag-survive, tinakbo daw sa ibang kabundukan naman. Tinago yung parang mga kasi yan, may kumpara natin sa tanim na pinapalaki mo at pag malaki na pwede nang pasabugin, di ba? Yung uranium ay sangkap yun, pinapadami nila yung uranium. Yung 500 kilograms, after 1 month ay magiging 1,000 kilograms hanggang sa dadami at dadami yan at dadami na yung ikabit sa mga warheads na itong nuclear bomb na gawa mula sa uranium. Okay, so ito ang video atin panoorin. Forces hit a major ammunition depot in Isfahan, Iran's military nerve center, with a barrage of 2,000-pound bunker buster bombs. The first blast didn't just destroy the target, it cooked off everything stored inside. Secondary explosions tore through the night in waves. Dalawang bomba pa lang ihulog. Ang una ay parang to make way, to give away to the second bomb. So ibig sabihin kapag lang kasi to 30 meters yata ang kayang i-penetrate. So kung 60 meters yung tunnel, kailangan dalawang bomba ang ihulog. Kaya magkasunod yun. Una ay to give way for another bunker buster bomb. So pangalawang sabog, yun, papasok na talaga yun sa kaloob-looban ng tunnel kahit anong lalim pa yan. Pero balita ko merong 2,000 pounds itong hinulog. Meron daw 5,000 pounds na bunker buster bomb ang ang Amerika, pero hindi pa nila ginamit kasi yun ay isang doomsday bomb ang tawag doon. Ay parang parang New Year, di ba? Merong Super Lulu, Super Lula, di ba? Merong Goodbye World. Di ba? Parang New Year eh. Napipili ka lang, ito Goodbye World ito. Putol lang mga daliri ko dito. So parang ganun eh. Ang bomba ng Amerika, sabi nga ni Trump, we have the biggest bomb in the world. Kaya nga, the mother of all bombs ay matagpuan sa Amerika, hindi sa Russia, hindi rin sa China. Yung bomba naman ng China, alam naman natin na made in China yan eh. Yung makikita natin na malalaki na rocket, na missile na nakakarga sa truck, wala yan. Mga pinagdugtong lang yan na mga na mga bariles na pinagdugtong-dugtong, tapos pinurma lang nila na missile para marami tingnan. Ang totoo niyan ay 5 lang yata yung kanilang missile na malalaki. Yung ilang ICBM na tinatawag, karamihan dyan ay parang mga drawing na lang eh. Parang mga karton lang. Sabi nga ng iba, baka mga karton lang yan eh. Sabi ko naman hindi, talagang metal yan, gawa yan sa bariles na pinagdugtong-dugtong at pinorma na malaking missile para matatakot tayo. Nakakatawa, no? Balik tayo sa balitang to. Fireballs stacking on fireballs, shockwaves rolling across a city of 2.5 million people. Donald Trump posted the footage si on Trump Truth talagang Social. nag-post pala nito eh. Sa kanyang Truth Social Media. The video and the fire.
Iran said nothing. Ayun. So ano, walang sinabi ang Iran. Iran said nothing. O ano pang ipanghambog nila na hindi kami tinamaan? Eh, klarong-klaro naman na naging imperno yung Ispahan eh. Grabe ang laki ng pagsabog. Unang sabog, kaboom! Yun ay GBU. Pangalawang sabog, kaboom! GBU pa rin. Pero merong isang napakalaking pagsabog eh. Yun na yung munition depot. Yun yung ammunition na nakatago doon sa underground tunnel na yan na pinakamalaki sa Ispahan. Kada pala probinsya, there are 31 provinces in Iran at lahat pala ng provinces ay meron daw yan underground tunnel na malaki at merong deposito. Pero alam yan ng Mossad, alam ng Israel yan, alam yan ng US, kaya pinagbubomba na rin yan. Ngayon ang Ispahan, natamaan na tapos na. Marunong kasi itong mga gumagawa sila ng decoy entrance, itong mga Iranian. Ngayon, pag i-close up sa satellite yan, makita ng Amerika, oops, narito yung entrance, so bumbahin natin. Diyan medyo nakakaloka. Kasi meron talagang nakatago na entrance na tinabunan ng buhangin at magbukas lang yan kapag lalabas na yung kanilang missiles. Ano kasi yan missiles lalabas and then fire. And then atras na naman yung kanilang truck, tabo na naman ang buhangin, tago na naman doon sa tunnel, yung truck. Kaya pagdating ng mga jet fighters ng Israel, walang makikita Yung makikita, yung decoy na bukas na entrance, yun ang bumbahin. Pero ang totoo pala, decoy lang pala yun, hindi yun ang tunnel. Kaya minsan naluloko rin ang Pero dahil sa friendly general, yung sinabi natin kanina sa IRGC, isang member ng IRGC na general na palaging nag-report, siya yung nagre-report sa Mossad at CIA na narito yung yung spokesperson ng IRGC, narito sa building na to. Bumbahin nyo na. Ayun, kaya pati si Kamini ay nadali dahil sa general na ito. Napakagaling, no? Okay, so balik tayo sa magandang ilustrasyon ng bunker buster bomb na ginamit sa Ispahan kahapon. To understand what happened in Isfahan, you have to understand what a bunker buster actually does. Because it is not a bomb in any ordinary sense of the word. It starts with the casing, hardened steel, engineered to punch through meters of reinforced concrete without shattering. It doesn't explode on So impact. hindi nga yan sasabog keeps going. sa impact. Parang may barina raw yan sa dulo, babarina naman siya. Kaya tumatagos siya in 60 meters daw ang tatagusan yan Pero kung masyadong matigas, 30 meters lang. At hindi ka agad siya sasabog Parang maghukay siya ng sarili niya. Siguro iikot yan, parang drill bit, di ba? Parang malaking drill bit. Bubutasin niya yung mga bato At saka siya sasabog kung meron kasing camera yan at saka microphone. Kapag marinig ng operator na, may mga tao na dito. Tsaka tingnan sa camera na nandiyan sa dulo ng bomba, makikita na, oops, ito na pala yung opisina ni Kamini. Kaya yun ang nangyayari ng ulugan ng bunker buster si Kamini. Talagang nakikita na nagkakapi sila Kaya sambulat. Okay, so the weapon, bunker busters. Ito pala yung GBU 28 at BLU 109 ang ginamit, dalawang klase pala. Grabe, no? Isa yung una ay GBU 28, pangalawang kasunod niya ay BLU 109. Dalawang klaseng bunker buster, kaya tumatagos talaga. Down through the floor, down through the next floor, down through the floor, down through the next floor, down through the one after that. It is in effect a guided drill that happens to contain a small sun. Some variants are fitted with microphones. They are programmed to count the floors as they pass through. Others wait for a change in density the moment the casing enters an open chamber. Ayan, Some detonate sasabog only lang when siya they hear kung voices. makarinig ng boses, no? So, 100 feet divided by 3. 100 divided by 3. Mga kababayan, so ilang meters ba yan? 100 feet. Yun yung penetration niya.
nitong bunker buster na to. Think about that. A bomb that listens before. Think about that. A bomb that listens before it kills. This is not a weapon designed to punish a building. It is designed to punish the people who thought the building would save them. Isfahan is not a target of convenience. It is the most dangerous square kilometer in the Middle East right now. The city sits over Iran's nuclear fuel production chain, its military aerospace industry, and according to US intelligence, an estimated 540 kilograms of highly enriched uranium Ayan, so moved underground in the weeks 540 before these kilograms. strikes. Kalahating tonelada na uranium. Kasi parang tumutubo ang uranium sa katagalan, parang dumadami siya. So yung 500 kilograms na yan, in 1 month, ay baka magiging 1,005 yan. At parami ng parami, yan ang gusto ng Iran, na marami talaga silang nuclear missiles. Kaya parang nagtanim sila ng kabuti, ng mga mushrooms. Di ba? Pinaparami nilang mushrooms, yun yung uranium. Grabe. At nandyan pala, baka yun nga ang tinamaan kahapon. Nandyan pala sa underground ang laboratory niya ng Isfahan. At yun ang binumba kahapon kung saan nagliyab na parang impyerno. Washington has already bombed Isfahan once. Washington has already bombed Isfahan once last June in Operation Midnight Hammer. They came back. When a military power returns to the same city twice, that is not a campaign. That is an obsession. And obsessions don't end Okay, so cleanly. nung nakaraang buwan nga, diba, isang buwan lang ay binumba na yung Isfahan. Sabi ni Trump, wala na, crippled na ang inyong uranium laboratory. Pero yun pala ay nirepair lang muli. Nirepair lang Tapos lalong binilisan nila ang pagpadami ng uranium. Kasi kapag magiging 100% complete na ano na yun, na compound, o kung compound ba yun ng uranium, ay pwede na yun ilagay sa mga warheads at pwede nang itira sa Amerika o kahit saan man sa mundo. Kaya yun ang talagang pinigilan ni Trump na hindi mangyari. Kasi magunaw talaga ang mundo Siyempre gaganti ang Amerika, gaganti ang Iran, ang Israel merong nuclear yan tinatago lang. Gaganti ang Israel, siyempre, anong mangyari? Radioactive ang buong mundo, di ba? Hindi na tayo mabubuhay sa ibabaw ng lupa niyan kapag radioactive na. Meron ng radioactive. Toxic yan Hindi ka na pwedeng iinom ng tubig. Magiging zombie ka niyan. Hindi ka na makakain ng kung anumang tanim, isda, hayop sa ibabaw ng lupa. Lahat yan ay mayroong radioactive contamination. Magiging zombie tayo niyan. Kaya totoo yung kwento ng zombie apocalypse. After the World War III, ang mga tao sa ibabaw ng lupa ay zombie. Nabubuhay ka pero patay ka na. Parang Walking Dead ka, puti na yung mata mo, wala ka ng buhok. Kaya nga, tinatawag ka na zombie. Yan yung mga survivor sa aftermath ng nuclear war. Kaya yan ang pinigilan ni Trump, na kailangan makontrol talaga yung mga lunatic na pag-iisip na yan, na ang kanilang vision ay very apocalyptic. Tapusin ng Amerika, death to America. Yan palagi ang kanilang sinisigaw, ang kanilang chanting na death to America, death to America. Kung ikaw si Trump, magustuhan mo ba yung sinasabi nila na death to America? Okay lang kung sabihin death to Trump, kasi isa lang siya ay Amerika Ang dami-daming Amerikano. Ay, hindi tama yan. Kung galit sila kay Trump, si Trump ang targetin nila, hindi yung buong Amerika. Diba? Gumagawa sila ng weapon of mass destruction Buti nga, hindi sila hinulugan ni Trump ng doomsday. Okay, tapusin na natin ang video. This war is 7 weeks old. A Kuwaiti tanker. This war is 7 weeks old. A Kuwaiti tanker is burning near Dubai. Riyadh intercepted 3 ballistic missiles overnight. Thousands of Ito na US yung paratroopers are Marines, wheels down in paratroopers West to Asia. na paratroopers na batalyon. Ay nakahanda na. Isang tawag lang yan na lipad na yan. Kaya nga ang ginawa ni Trump, shock and awe. Kumpleto talaga ito na final blow. Final blow from the air, galing sa hangin. Final blow from the sea, sa karagatan.
final blow sa kalupaan ng mga tinatawag na boots on the ground. Kaya shock and awe, kahit saan, sa kalangitan, merong nagparachute. Pagtingala ng IRGC, uy, naku, nandiyan nagparachute. Pagtingin nila sa karagatan, naku, Navy na naman ng Amerika. Pagtingin nila sa kalupaan, naku, Infantry Battalion. Anong susunod na gagawin? Hands up na. Hands up ka na kung gusto mong mabuhay. Ijidahist sila yung doktrina nila, bata pa sila. Sinasabi na kapag nakapatay ka ng kalaban mo sa jihad, ay papunta ka sa langit na may katabi kang 7 na magagandang babae. Kaya yun daw ang doktrina, ewan ko lang kung totoo yan. Okay, balik tayo sa balita. Gulf states are privately begging Washington to hit harder. Gulf states are privately begging Washington to hit harder. And the man in the White House is posting midnight fireball videos and going back to sleep. Diplomats from Pakistan to Egypt are scrambling for an exit that doesn't exist yet. Every off-ramp has a price nobody wants to pay. The world has seen what these bombs can do. The question now is simple. How many more, How many more? bomb like this? Ayan, sabi nga ng mga Arabo, boom. How many boom? Ayan, grabe. Yan, kabundukan yan. Tapos, ang laki ng sabog. At kulay puti yung unang sabog, ha. Dito, kulay dilaw na. Yung puti, ibig sabihin talagang intense na, intense na shockwave. Kung may mga building na nasa tabi niyan, durog ang mga building niyan. Kaya ito na naman tong drama ng China at Pakistan. Ang Pakistan ay aliado yan ng China. At ang China ay sila daw yung mediator ngayon sa Amerika at Iran. Mag-mediate ang China, Pakistan para sa usapan, final deal ng Iran at Amerika. Pero sinagot na yan ni Trump kanina. Sabi ni Trump, wala nang deal. Aalis lang ako after 2 weeks matapos ko durugin lahat. After obliteration of Kharg Island, oil refinery, bridges, desalination plant at power plant, lahat yan dudurugin ko at aalis na ako in 2 weeks. Yun ang sabi ni Trump. Sabi ni Trump, okay, makakatayo kayo after 15 to 20 years pagkatapos kong gawin yan. Pero bigyan ko kayo ng 10 na namang araw para mag-isip. So, kahapon yun sinabi. So, meron namang 9 na araw na binigay si Trump. Naku, lalong buying time ang tawag dito eh. Iran is just buying time from America. Nung isang araw, nagbigay sila ng 20 ka barko eh. Yung isang barko daw ay 1 million barrels ang laman yan of oil. Marami yan yung isang barko. Pero how much more kung merong 20 ka barko na binigay nila kay Trump noong isang araw. Pero noong 3 araw nang nakaraan, nagbigay rin sila ng 10 barko na kada barko ay merong 1 million barrels of oil. Kaya sabi ni Trump, napakarami ng oil ng Amerika eh. Yang NATO na hindi tumulong, sabi ni Trump, dito na kayo bibili sa Amerika, marami kami. Marami kaming oil, hinijack namin sa Iran. Hinijack namin sa mga hijacker at mga mafia at mga terorista. So, bili na kayo. Ito, oil ng Iran to, 30 ka barko. 1 million, 30 million. 30 million kabarilis kasi 1 million kabarilis bawat barko 30 lahat. So 30 million barilis, ilang taon na ba yan na consumption sa Pilipinas? Mga kababayan, nandun kay Trump binigay. Kaya ang mga terorista, mga mafia, mga hijacker ay hinijack ni Trump. Yan yung Iran, lumpong-lumpo na. Akala nila mas matalino sila kay Trump. Mas matalino si Trump. Sabi ko na kung hijacker kayo, hijackin din kayo ni Trump. Magaling si Trump. Kahit sa saang paraan. Santong paspasan, santong dasalan. Hinyo kasi yan Lahi ng mga hinyo yan, si Trump. Ang mga lulo niyan ay mga pioneers in business sa Amerika.
magaling, mayaman na pamilya. Grabe. So anong masasabi nyo dito mga kababayan sa sinabi ni Trump na 2 weeks na lang, uwi na ako. Bahala na kayo dyan, pero lumpo kayo. Kaya makipag-usap kayo sa akin, I give you 10 days. 10 days na naman, mga kababayan. O diba? So meron pang panahon para mag-isip ang Iran. 10 days. Sana yung sinabing friendly general ay magwagi sa kanyang planong uprising or kudita. Okay, comment nyo na lang. Ako'y maghihintay. Hanggang sa muli. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Paalam at ingat ang lahat.